Good day guys, and welcome ulit sa ating channel for today's video. Honda XR125 Carb. Ito daw ay nagkaroon ng problema ang kanyang makina guys. Ito daw ay nagkaroon ng parang magaspang na tunog o tunog punis ng rad, sabi ni owner. Siyempre kailangan natin palandarin ang kanyang motor para marinig natin kung anong tunog meron ang kanyang makina. Let's go! Sa akin guys, ang tunog ng kanyang makina ay para siyang side bearing, no? Pero ang hatong ibusing ay connected. At ito din ay nagkaroon ng puting usok, no? Check natin yung kanyang muffler mamaya. Meron ding problema ang kanyang cylinder block guys, no? Kasi nagkaroon lang siya ng puting usok. Ang gawin natin ay baklasin natin ang kanyang cover. Tanggalin natin ang kanyang muffler at ang kanyang carburetor para may step by step natin ang pagtanggal ng kanyang block at saka head. Ay syempre, para mapabilis ating trabaho guys, ay magicin na natin. So ito na, na-magic na natin ang kanyang carburetor at ang kanyang muffler. Ang next ating gawin is tanggalin natin ang kanyang cylinder head. Tanggalin mo natin yung 4 na nut ng kanyang cylinder head guys. Yung magkabalaang nut. Pagkatapos tanggalin natin ang kanyang 2 stud bolt sa tagiliran. At tanggalin natin ang kanyang camshaft sprocket. Next naman ay ang kanyang cylinder head. Sikwatin natin. Kita nyo ba yan guys? Bago ang kanyang block. Ang sabi ni Bossing dyan po ay genuine. Kakapalit lang ni Bossing yan last year at umusok na naman ang kanyang motor. So, kita natin ang kanyang combustion chamber. Mauili-uili na siya at napakulay itim. Indikasyon yan na nagbawas na langis ang kanyang makina. Yun, ang kapal ng carbon deposit sa kanyang cylinder head. At silipin natin ang piston ng kanyang block guys, para makita natin ang sitwasyon. So yun, mauili-uili na ibabang bahagi ng kanyang piston at makapal na rin ang carbon ng kanyang piston guys. Kita nyo yan? Yan po ay oil. So dyan pa lang alam na natin na mayroong gas-gas ang kanyang block sa ilalim na bahagi. May panahon ito na maliit na lang oil ng kanyang makina, kaya nagagasgasan ang kanyang block. So natanggal natin ang kanyang chain guide, iangat na natin ang kanyang block at i-check na natin ang sitwasyon ng kanyang liner. Sa part nito guys, no, unahin natin silipin ang ibaba na bahagi. Yun, no, mayroong mga pinong-pinong mga hairlines. Indikasyon na yan na dyan dumadaan yung oil sa kanyang makina. Kung bakit nagkaroon ng oil sa ibabaw o sa ilalim ng kanyang piston. Sa ibabaw na bahagi ng kanyang block guys ay goods naman, no? Hindi masyadong makita natin yung mga pinong hairlines. Ang marami talaga is sa ibaba na bahagi. Kasi yan po ang unang matatamaan talaga pag malit na lang oil sa ating cylinder block. Marin din ang ibabaw ang pinaka-worst talaga. Pero sa case ni Bossing is nasa ibabang bahagi ang may gas-gas. So tanggalin natin ang kanyang lock. So yan po ang kanyang lock. Tanggalin natin ang kanyang piston. At i-check na rin natin ang sitwasyon ng kanyang piston guys. Kung pagmasdan nyo ang kanyang piston ay wala kayong makitang gas-gas. Yun, sa ibaba rin walang gas-gas. Goods pa kanyang piston, pero kailangan nating i-rebore ang kanyang cylinder block kasi nandoon ang problema sa kanyang block. Meron siyang gas-gas ang kanyang liner. Mahal pa naman ang original na piston na sa mga 1.8 plus. Kasama na rin ang kanyang piston ring. So shout out muna kay Bossing. Salamat sa tiwala bas at sa akin mo pinagawa ang inyong motorsiklo. So check muna natin ang side play ng connecting rod ni Bossing. Tanggalin natin ang ating basahan. So, check muna natin ang side play. Kasi, ang hatol ni Bossing ay connecting rod daw. Before pinagawa ni Bossing ang kanyang motor sa atin, pinadiagnose muna niya ito sa kanyang soki na mekaniko. Ang hatol din is connecting rod. At meron ng budget si Bossing pang connecting rod. Pero kung pagmasdan nyo guys, side play lang. Malaki lang ang side play ng kanyang connecting rod. Pero wala siyang ganong
tunog na marinig mo sa ibabaw na bahagi. Yung side play lang. Pero problemado pa rin kapag malaki ang side play ng ating connecting rod. Pero para sa akin, may problema ang kanyang side bearing guys. Pero part na rin yan kapag nakapalit tayo ng connecting rod, automatic magkapalit din tayo ng side bearing. So since nakita natin na problemado rin ang kanyang connecting rod, kailangan natin ibaba ang kanyang makina at doon na natin biyakin sa labas para makita natin ang sitwasyon ng kanyang side bearing at mga dapat natin palitan sa kanyang motor. So since ang gusto ni bossing ay genuine guys, no, genuine na connecting rod ang bibilhin natin. A few minutes later. So ito na guys, nababa na natin ang kalahati ng kanyang makina. Nabaklasan natin ang kanyang clutch at ang kanyang stator. So ang natitira na lang is dalawang cranky shell sa gitna at itong crankshaft assembly natin. So napil ko talaga guys na malaki na ang side play ng kanyang connecting rod. So hindi natin tanggalin ang mga bolt na dapat tanggalin para mahiwalay na natin ang dalawang cranky shell. So ayan, natanggal natin ang mga bolt at pwede natin paghiwalayin ang dalawang yan. Ang budget ni bossing guys sa pagpalit ng ating connecting rod kasama na ang dalawang side bearing at genuine na connecting rod ating balhin, labor at saka materials at babayarin natin sa machine shop pag palit ng connecting rod ay 5,000 pesos. So yun, nayangat na natin ang ating cranky shell at nasa kabila yung crankshaft assembly natin guys. Doon natin siya kukunin, pupukin natin yung kaunti para matanggal natin yan. Yun, natanggal na ating crankshaft. So, check na natin ang side play ng ating connecting rod at pati na rin ang kanyang tunog. So, ito na ang ating connecting rod guys. Sa ang motor ni bossing guys ay before natin makalimutan, yan po ay 7 years na po sa kanya. Wow! At siya mismo ang first owner ng kanyang motor. Tunog check. Wala eh. So yun nga guys, no, may tunog na ang kanyang connecting rod. Automatic magpapalit na din tayo ng dalawang side bearing niya. Kasi yan po talaga ang aking suspetsya, yung dalawang side bearing na yan. Kasi iba po yung tunog ng connecting rod at tunog ng side bearing. At mas maigi na rin na ipaparibor natin yung cylinder block ni bossing guys, no, para makatipid si bossing sa lever. Kasi kapag binaklas natin ito at connecting rod side bearing lang papalitan natin, at natin ipaparibor ang kanyang block, madudubli ang gastos ni bossing. Mas maganda, iparibor natin yun para wala tayong pagdudahan pa kung sakaling ma-assemble natin ang kanyang motor at may lalabas na kakaibang ingay na hindi akalain natin natutunog. Dala ni bossing ang kanyang stock na block guys, no. Ito yung mga 6 na taon na block niya before siya nagpalit ng block na tinanggal natin. So nakapag-decision si bossing na iparibor niya ang stock na block na ito. Ito po ay never pang na-rebore. Kung sakaling paparibor natin, ito po ay 0.25 na piston ang gagamitin natin. At syempre, pina-check din ni bossing ang kanyang primary kasi parang slide na rin. Yun, no? Hindi nga nagkamali si bossing kung bakit nagkaroon ng slide ang kanyang motor. Kasi nagkaroon na siya ng groove ang kanyang primary clutch. So, next budget ni bossing is bibili siya ng bagong primary clutch na genuine. Pati na rin clutch yun guys, manipis na rin. Pero, parts pa rin ito. Ox pa rin ito kasi mayroon pa siyang lining na titira. Pero, ang pwersa ni bossing ay apektado kapag ito ay may kayon na ang kanyang primary clutch. So, para masimulan natin ang trabaho ay pupunta tayo sa bayan, maghanap tayo ng genuine parts na connecting rod, dalawang side bearing, at syempre, ipapamasin shop natin ang kanyang connecting rod. At abang-abang na lang sa ating part 2 para sa pag-assemble natin sa kanyang motor. Yun lang no, sa araw nito. Maraming salamat. At syempre, see you sa ating next video. God bless.